Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Western Union Money Transfer. Welcome back po sa KD. At kayo ba may sarili na kayong bahay? May plano ba kayong kumuha ng bahay? Napapanahon na nga ba ngayong 2011 na kumuha ng bahay, bumili ng bahay? Lahat yan ay sasagutin ng ating resident financial expert, ang General Manager ng KSK Co-op at Executive Director ng Kulaika Foundation, Mr. Arman Benco. Sir Arman, welcome back. Yes, at maraming salamat at magandang umaga sa ating mga kababayan. Uso ba ngayon? Uso ba? O napapanahon ba ngayon talaga ang bumili ng bahay ngayong 2011? Now na. Now na ba? Dalawang realities na nangyayari ngayon, kaya magandang pag-aralan at eventually kumuha ng bahay this year at sa mga susunod na taon. Una, market. Okay. Kung makikita nyo, sumakay lang dito sa Metro Manila ng LRT, MRT, makikita mo kaliwat kanan, di ba? Halos bawat istasyon, meron na mga tinatayong developments. Yung alphabet soup nga ng SMDC, RLC, correct, DMCI, lahat na sila, kaliwat kanan. At hindi lang dito sa Metro Manila, even in outskirts of Metro Manila, in other metro cities like Cebu, Davao, up north of Luzon, nandyan na rin ang mga malalaki, seryoso, yung binanggit ni attorney kanina, ng pag-ibig na mga reputable, with good track record na real estate developers. And common sense ba to think na dahil sa dami nila, may competition, meaning the prices are good to go down? Yes and no. Okay. Kasi syempre kung nauna ka, ikaw yung TJ development, ako merong itatayo, medyo pagagandahin ko, baka paluwagin ko dahil sa'yo maliit ang sukat, medyo mas mataas. But still, tama ka, since the competition is there, maraming choices ang buyer ngayon. Dumarating na dun sa larangan na buyer's market, yung buyer ang talagang namimili. Second reality is the interest rates. Binanggit ni attorney kanina, president ng Pag-ibig, from Pag-ibig na 6%, even the commercial banks are offering very competitive interest rates. Gone are the days nung ako unang kumuha ng housing loan, halos 20% ang interest. Ang taas? Oo, ano so, ba? isa yan sa pwedeng yung gawin ngayon. Pa-restructure nyo ang inyong housing loan, pa-review nyo, baka pwedeng maibaba. Baka pwedeng maibaba. So, those two things, the market and the prevailing interest rates. Ano ba ang guide na maibibigay mo sa ating mga kapamilya? Kasi di ba syempre, kapag may nagbibenta sa iyo, sasabihin affordable, no? Parang ang gaan-gaan. Ano ba ang dapat mong tandaan kapag binigyan ka na ng, magkano ang hulog mo? Mamaya magulat ka, hindi mo na pala kaya bayaran. Saka Bernadette, minsan iniisip ng tao, ano yung proportion nito ng kinikita ko? Let's say, kumikita ako ng, let's say, 50,000 pesos equivalent. Ilang porsyento buwan na ito ang pwede kong ilaan para sa pag-invest ng bahay? Kasi siyempre, lalapit sa ayente, sir, 2 million lang to, pero parang ma-afford ko ba 2 million? Di ba? Yes. 5 things sana matanda nila. Una, yung purpose. Ano bang purpose nila pagkuha nito? Investment ba? Or talagang titirhan nila, tutuluyan nila? Kasi kung investment, it's another appreciation. Iba ang decision process dyan. So, alamin nyo mabuti kung ano yung purpose at ano yung kailangan nyo. Halimbawa, kaming maliit na pamilya, maliit dahil 4 lang kami pero malalaki kaming tao. Yung mga anak ko nasa labas na lagi ng bahay, nasa eskwelahan, nagpa-part-time job pa, piti yung nanay nila, nagtatrabaho. Nagkikita lang kami paggabi, tsaka pag weekends. So more of tulugan yung kinuha namin, kaya kumuha kami ng condo, build ng condo. Ngayon, dito sa Pilipinas, natatanggap na yung lifestyle ng condominium. Di ba dati, nung araw, pag ikaw may pamilya, lalo na kailangan may lupa at bahay ka. Ngayon, natatanggap na yung lifestyle ng condominium. Dati kasi, binabati ko siya na ding-ding lang ang pagitan dahil totoo naman, pero natatanggap na dahil may security ka, may elevator ka, may facilities ka, kompleto na. So, purpose. Pangalawa, location. Dahil baliwala na maganda yung lugar mo, kung malayo naman yung biyahe, 2, 3, 4 na oras bago ka makapunta sa pupuntahan mo on a daily basis. Lugi ka sa transportation. Lugi ka sa transportation at pagod at risk. Pangatlo, yung facilities, kung ano yung mga kailangan mo. Ikaw ba laging nagtatanggap ng mga bisita? So, hindi pwede siguro sa iyo yung mga parang pigeon box na condominium unit. Pang-apat, yung sinasabi ni TJ, affordability. Meron tayong isang guide dyan. Para sa inyong pabahay, kung kayo ay nag-housing loan, 30 to 40% ng inyong kinikita buwan-buwan, pwede nyong ilaan pambayad sa inyong bahay. Kung ito ay renta, sana more of amortization to own that property. Dahil yung renta, sinasabi nila, di ba, ng mga matatanda, parang alkansyang butas. Walang napupunta sa'yo at the end of the day.
Panglima, resale value. Katulad yan, kung kami, tiningnan namin ay condominium unit, balang araw, pag kami lalong tumanda na, maibenta namin ang condo, yung property, kung kami pupunta na sa probinsya, yung mga bata meron ng sariling buhay nila. So tingnan nyo rin ang resale value. Meron lang akong isang warning. Hindi ho porke real estate development, real estate investment, automatic it's gonna make money or it will appreciate. Because more than anything, binili mo ng 100, ang market value 200, meron ba talagang mabibili sa presyong gusto mo? So, kailangan alamin nyo mabuti yan. Kaya, sinabi ko kanina, iba yung usapin kapag ang purpose nyo sa property ay investment. Or titirhan mo talaga. Or titirhan mo tip talaga. yun. Pag titirhan mo talaga, mananatili ka rin ng 10, 15 taon, isang generation, it's very good to buy now. Buy now. Yun ang ano natin ngayon. Right. Okay. Okay, any announcements po? Any developments sa KSK Co-op? Sa KSK Co-op, puntahan nyo lang po ang aming website www.kskcoop.com. Kung gusto nyo makakuha ng free ebook, punta lang ho kayo sa www.colaycofoundation.com. Thank you very much, Arman. Maraming salamat. Next week ulit. At magbabalik pa rin po ang kwentong disyerto, kaya dyan lamang po kayo. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Western Union Money Transfer.